Sa bawat paglipas ng panahon, may isang katanungang bumabalik, kumakatok sa puso ng bawat Pilipino. May puwang pa ba ang relihiyon sa isang mundong lalong sinasakmal ng politika, intriga at krisis? Habang umiigting ang mga tensyon sa ating pamahalaan, habang nagkakaroon ng mga hidwaan sa ating lipunan, at ang unti-unting paglaho ng tiwala sa ating mga institusyon, ang relihiyon ay nananatiling isang matibay na sandigan ng pag-asa at inspirasyon para sa marami. Sa gitna ng mga hamon, saan nga ba patungo ang ating pananampalataya? At paano mapapanatiling matatag ang mga organisasyong panrelihiyon gaya ng Iglesia ni Cristo, na kilala sa kanilang bukod tanging disiplina, di matitinag na pagkakaisa, at malalim na paninindigan sa kanilang mga aral? Yan ang tatalakayin natin ngayong araw. At gaya ng dati, sana'y tampusin ninyo ang panonood dahil may inihanda tayo ulit na kanta para sa inyo, mga kapatid. Pag-usapan natin kung saan nagmumula ang pag-asa sa gitna ng krisis. Hindi na po bago sa ating pandinig ang mga ugong ng kaguluhan sa ating bansa. Ang walang humpay na bangayan, sunod-sunod na investigasyon, at tila palaisipang alyansa ng mga politiko. Sa pandaigdigang saklaw naman, hindi rin nalalayo ang ibang bansa sa mga pagsubok. Nariyan ang mga digmaan, panloloko, pagbagsak ng ekonomiya, at ang unti-unting pagtaas ng impluwensya ng mga sekular na ideolohiya na minsan ay sumusubok sa tradisyonal na paniniwala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang magandang balita. Ang mga tao ay mas naghahanap ngayon ng tunay na pag-asa. Sa paghina ng tiwala sa politika, ang mga relihiyon ay nananatiling isa sa mga huling institusyon na may natitira at higit sa lahat, matibay na moral na otoridad. Ito ay isang tanglaw sa dilim, isang bakal ng inspirasyon na nagbibigay direksyon at kahulugan sa buhay ng milyong-milyong Pilipino. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang puok ng pagtakas, kundi isang mapagkukunan ng lakas upang harapin ang mga hamon ng kasalukuyan at sa mga susunod na bukas. Ano ang papel ng Iglesia ni Cristo bilang isang tanglaw ng pagkakaisa at disiplina? Ang Iglesia ni Cristo na isang pangrelihiyong institusyon ay matagal nang nagpapakita ng kakayahang manatiling buo, matatag, at lalong lumalakas sa gitna ng anumang kaguluhan. Sa kabila ng mga isyu at pagsubok sa lipunan, patuloy nitong itinataguyod ang malalim na disiplina at huwarang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang kanilang matibay na prinsipyo ng hindi pakikialam sa karumihan ng politika. Sa halip, sila ay nakatuon sa kanilang espiritual na misyon at paglilingkod. Ano ang sekreto ng kanilang katatagan at tagumpay? Narito ang tatlong paliwanag. Una, ang estriktong panuntunan sa pamumuhay ng mga miyembro na nagtataguyod ng kabutihan at moralidad na nagiging gabay sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ikalawa, ang sentralisadong pamunuan na epektibong nagdidirekta ng pagkilos, tinitiyak ang kaayusan, at nagpapabili sa pagpapatupad ng mga programang makakatulong sa lahat ng kapwa. At ikatlo, ang pagtutok sa gawaing espiritual na nagpapalalim ng pananampalataya, sa edukasyon na nagpapatalas ng isip, at sa pagtulong sa kapwa na nagpapakita ng tunay na diwa ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sa bawat krisis sa gobyerno, nananatiling tahimik, ngunit lubhang aktibo ang Iglesia ni Cristo. Sa kanilang mga malawakang relief operations, komprehensibong medical missions, masigasig na pagpapalaganap ng mabuting balita,
at patuloy na pagtuturo ng tamang asal sa mga kabataan. Habang ang iba ay abala sa intriga at bangayan, ang iglesia ay abala sa paghahanda para sa mas magandang hinaharap para sa kanilang mga kaanib at para sa buong lipunan. Sila ay isang buhay na patunay na ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng konkretong aksyon para sa ikabubuti ng lahat. Pag-usapan naman natin ang mga hamon na hinaharap ng relihiyon, pagharap sa pagbabago ng may paninindigan. Bagamat ang relihiyon ay isang bukal ng pag-asa, hindi rin ito ligtas sa hamon ng makabagong panahon. Kailangang matalinong harapin ang mga sumusunod. Una, ang lumalakas na impluwensya ng sekularismo na minsan ay nagiging sanhi ng pagkawala ng interes ng mas maraming kabataan sa pananampalataya. Subalit ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kagandahan at saysay ng buhay na may pananampalataya sa paraang mas makabuluhan para sa henerasyon ngayon. Ikalawa, ang pagbatikos sa mga relihiyong may disiplina na kung minsan ay sinasabing kontrolado o masyadong istrikto. Ito ay isang pagkakataon upang ipaliwanag na ang disiplina ay hindi paglimita sa kalayaan, kundi isang bagay tungo sa tunay na kaligayahan at kahulugan sa buhay, at isang susi sa pagbuo ng isang matatag na komunidad. Ang hamon ay manatiling malinis sa tapat sa misyon na nagpapakita na ang pananampalataya ay higit sa anumang pandupang kapangyarihan o interes. Pag-usapan naman natin ang lakas ng pananampalataya, isang walang hanggang liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng hamon at pagsubok, nananatili ang matibay at di matitinag na pag-asa. Ang mga tapat sa kanilang paniniwala, gaya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay patuloy na nagpapakita ng katatagan, kahangahangang disiplina at di mapapantayang pagkakaisa. Mga bagay na lalong nagiging bihira at mahalaga sa panahong puno ng ingay at kaguluhan. Sila ay isang buhay na ehemplo ng kung paano ang pananampalataya ay maaaring maging isang puwersa para sa kabutihan at pagbabago, habang ang mundo ay lalong nahahati at nalilito. Mas lalong tumitibay ang paninindigan ng mga relihiyong tulad ng Iglesia ni Cristo na may tunay na mga layuning espiritual at panlipunan. Ito ay nagpapatunay na ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang aktibong pwersa na nagbibigay ng pagkakaisa, direksyon at pag-aasa sa mga individual at sa buong lipunan. Sa pagtatapos ng pagninilay na ito, isa lang ang naging malinaw at buo ang aking pananaw. Ang hinaharap ng relihiyon ay hindi nakasalalay sa dami ng kaanib, sa ingay ng media o sa koneksyon sa mga politiko. Higit sa lahat, nakasalalay ito sa katapatan ng mga mananampalataya, sa kalinisan ng layunin ng pamunuan at sa pagiging matapat sa harap ng anumang kaguluhan. Sa panahong tila nawawala ang ilaw sa gobyerno at lipunan, ang relihiyon, lalo na ang mga tapat at buo ang paninindigan, gaya ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay posibleng maging huling ilaw ng pag-asa para sa ating bayan. Ito ay hindi lamang isang posibleng kaganapan, kundi isang inspirasyon at hamon para sa bawat isa sa atin na palakasin ang ating pananampalataya at maging bahagi ng solusyon. Ito ang hinaharap ng relihiyon sa panahon ng politikal na krisis. Isang malalim at makabuluhang pagninilay sa kapangyarihan ng pananampalataya sa panahong unti-unting nilalamon ng dilim ng politika. Ngunit patuloy na nagniningning ang liwanag ng spiritual na pag-asa. Maraming salamat mga kapatid sa pagtutok sa ating diskusyon sa araw na ito. At gaya ng ating ipinangako, naghanda po kami sa inyo ng isa na naman pong makabuluhang awitin naway magustuhan po ninyo.
Sa gitna ng unos ng buhay, Iglesiya'y matatag at tunay. Sa aral ng Diyos umakay, sa landas ng liwanag at gabay. Sa puso'y may pagkakaisa, sa gawain may malasakit na kusa. Di matitinag, laging matapat, panig sa Diyos sa lahat ng oras. Pamamahal ay sinusundan, utos ng Diyos pinagtitiwalaan. Lahat ay buo ang paninindigan, kaya't Iglesiya'y pinagpapala ng lubusan. Iglesia matatag, mapagkakatiwalaan, sa doktrina at gawa, huwarang bayan. Sa puso't isipan ay isa ang daan, hanggang wakas sa Diyos tiwalay lubusan. Sa puso'y may pagkakaisa, sa gawa'y may malasakit na kusa. Di matitinag, laging matapat, panig sa Diyos sa lahat ng oras. Pamamahal ay sinusundan, utos ng Diyos pinagtitiwalaan. Lahat ay buo ang paninindigan, kaya't Iglesiya'y pinagpapala ng lubusan. Iglesia matatag, mapagkakatiwalaan, sa doktrina at gawa, huwarang bayan. Sa puso't isipan ay iisa ang daan, hanggang wakas sa Diyos tiwalay lubusan. Iglesia matatag, mapagkakatiwalaan, sa bawat pagsubok diniwan ng Ama. Pantayog ng pananampalatayang wagas, Iglesia ni Cristo tunay at tapat, walang kapantay. Iglesia